Mounted ng 105mm cannon, sunod-sunod na tinarget ng mga Zebra light tank ng Philippine Army ang mga kunwari kalaban sa layong 7 hanggang 800 metro. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ang mga tangke sa field training exercise simula nang dumating ito sa Pilipinas noong nakaraang taon. Ang senaryo, mayroong grupo ng kalaban na naisakupin ng bansa. Para mapigilan ng kalaban, didepensa ang Philippine Army gamit ang iba't ibang armas, kabilang ang Atmos 155mm self-propelled howitzer, 81mm at 60mm mortars, at ang Zebra light tank. As I mentioned, na-focus natin dito is combined arms warfare. So for ground operations, it's a combination of infantry, artillery, and armored units working side by side together. So part of it is not only do we test the capability of these arms, but also how they work together as part of a combined arms team. Nabili ng Pilipinas ang 30 units ng Zebra light tank sa Israel sa halagang 94 billion pesos sa ilalim ng AFP Modernization Program Horizon 2. 2023 at 2024 dumating sa bansa ang ilang unit nito. Kayang tamaan ng Zebra light tank ang target sa layong 11 hanggang 16 na kilometro. Bahagi ang isinasagawang pagsasanay ng Katex-Katihan o Combined Arm Training Exercise na naglalayong palakasin ang combine and control capabilities ng hukbong katihan upang pataasin ang kahandaan sa depensa. Ang pagsasanay ay para sa mga sundalong Pilipino, bagamat may presensya ng sundalo ng Amerika. Ayon kay Brigadier General Michael Lohico, nandito sila para gabayan ang mga sundalong Pinoy. Those are members of the 5th SFAB. They are here. They are advising us. They also provide subject matter expert exchanges between us and our between them and our troops. So they're not only deployed here; they're also deployed all over Asia. They are part of. They belong to the first corps of the U.S. Army. Ang Katex-Katihan ay paghahanda na rin ito para sa mas malaki pang mga pagsasanay gaya ng selective exercise at balikatan na isasagawa ngayong buwan ng Marso at Abril. Mas malaki rin ang isasagawang balikatan ngayong taon kumpara sa nakalipas na taon dahil bukod sa Estados Unidos ay sasama rin ang Australian Defense Force, Japan Defense Force at iba pang kaalyadong bansa. Okay, so this balikatan for this year, it will be our full battle test. So we will be executing the concept of operations for our bilateral defense of the sovereignty of the Philippines. Opisyal na nagsimula ang Katex-Katihan noong March 3 at magtatapos sa March 12. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.